Kaibigan, isa pong magandang araw po sa inyong lahat. Maganda kahit sobrang napakainit po ngayon. Ang amin pong dalawang electric fan ay naka number 3 pareho at palabas po ang buga ng init o ng hangin dahil ang amin pong loob ng bahay mula kusina hanggang kwarto sala ay para pong nakasalang sa pugon. Kaya mga kaibigan, ingatan niyo po ang inyong mga sarili at salamat po sa ating Diyos dahil kahit man po gaano kainit ay naroon pa rin po yung ating kauhawan sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At sa mga naghahanap po ng aking pang-good vibes na mga short videos ay mga kaibigan, tignan nyo na lang po dyan, mamili na lang po kayo dyan sa aking mga short videos. Kung gusto nyo pong tumawag ay mamili na lang po kayo dyan ng ating pang-good vibes na short videos. Napakadami po pong video dyan. Kaya mga kaibigan, muli po ay inaanyayahan ko po kayo. Hindi na po natin patatagalin ito dahil sobrang mainit. Alam ko po na gagabayan tayo muli ng Panginoon sa pagbabasa at sasamahan po tayo ng banal na Espiritu Santo dahil pinapanalangin ko din po ang bahaging ito na ating ginagawa sa araw-araw. Kaya mga kaibigan, buksan na po natin muli ang ating mga Biblia sa aklat po ng awit. Nasa awit chapter 45 na po tayo at purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang title po ng awit chapter 45, awit sa maharlikang kasalan. Ayan. Kay gagandang pangungusap ang naroon sa isipan habang aking hinahabi ang awit sa haring mahal. Ang katulad ng dila ko ay panulat niyong paham, panulat ng mabubuting sumulat ng kasaysayan. Sa lahat ng nilikha ay makisig kang dihamak kapag nagtatalumpati pambihira kang mangusap. Pinagpapala kang lagi ng Diyos sa iyong hangad o ikaw na haring bantog. Isakbat mo ang sandata, malakas ka at dakila, sa gisag mo'y maharlika. Maglakbay kang mayroong dangal tungo sa pagtatagumpay, alang-alang sa matuwid ipagtanggol ang katwiran. Tagumpay ay matatamo sa lakas mong tinataglay, palaso mo'y matatalim pumapatay ng kaaway. Susuko ang mga bansa at sa iyo ay gagalang. Yaong tronong tinatanggap mo sa kaloob ng iyong Diyos, isang tronong magtatagal at hindi matatapos. Verse 7. Matuwid kang maghahari sa bansa mong nasasakop, ang matuwid ay mahal mo, sa masamay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos tanging ikaw ang pinili, at hindi sa kaninuman ang galak mo'y tanging-tangi, sa damit mong nalalanghap, 3 uri ng pabango, mira, aloy, sa kakasya, nabuhat sa ibang dako. Inaaliw ka ng tugtog sa garing na palasyo mo, o kay gagandang prinsesa ang katulong na dalaga, samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna. Palamuti gintong lantay sa damit na suot niya, o kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Yaong mga taga-Tiro, handog nila ay dadalhin, pati mga mayayaman sa iyo ay susuyo rin. Ang prinsesa sa palasyo pagmasdan mo't anong ganda, sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit sa hari ay pinapunta, haharap sa haring yaong mga abay ay kasama. Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig, maghahari kapalit ng ninuno mo sa sinumang mga lahi. Dahilan sa ating awit, ikaw na may dadakila, kailan may pupurihin nitong lahat na nilikha. Chapter 46. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman,
kahit na sa dagat ang bundok mabuwal, kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga, nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tinig ng Diyos lupay napaparam. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan, anuman ang kanyang ginawa sa lupa. Sapat ng pagmasdan at ikay hahanga, maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang inyong Diyos, dapat na malaman. Dito sa daigdig, sa alinmang bansay, ako ang tanging makapangyarihan, na sa atin ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos ni Jacob, na ating kanlungan. Chapter 47, Kataas-taasang puno. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan, tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay mamahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ang trumpitang malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuog, purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal na dakila. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Chapter 48, ang Sion, bayan ng Diyos. Dakila si Yahweh dapat papurihan, sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga na galak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman, sa loob ng muog ng banal na bayan. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Sion. Siya ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag. Sa banal na lungsod ay aming mamasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos na si Yahweh makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos, ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Kayong tagasyon, dapat na magalak at ang buong Juda'y magdiwang na lahat dahilan kay Yahweh. Sa hatol niyang tumpak ang buong palibot ng Sion lakarin, ang lahat ng turi doon ay bibilangin. Ang nakapaligid na pader pansinin, mga muog nito'y iyong siyasatin upang sa susunod na lahi, isaysay na ang Diyos ay Diyos natin kailanman, sa buong panahon siya ang patnubay. Chapter 49, kahangalan ang magtiwala sa kayamanan. Bawat isa ay makinig ang sino paman kahit saan naroroon, ay makinig ang nilalang kahit ikaw ay dakila o aba, ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Yaring aking sasabihi, salitang may karunungan, ang isipang ihahayag, mahalagang mga bagay. Ang pansin ko ay dadalhin sa bugtong na kasabihan, sa saliw ng aking alpay ihahayag ko ang laman. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman na nanalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos.
hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Ang lahat ay mamamatay, ito na may alam niya, maging mangmang o marunong kahit hangal pati tanga. Yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana, sa libingay doon sila mananahan kailanman. Kahit sila'y may lupaing taglay nila noong araw, dumakila man ang tao din niya maiwasan tulad din ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. Masdan ninyo yaong taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nang hawak na mabuti. Tulad niya ay mga tupa sa patayan din, hahantong kalawit ni kamatayan ang magiging kanyang pastol. Ang matuwid magwawagi pag sumapit ang umaga, laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na. Sa lupain itong patay na malayo sa kanila, ngunit ngayon iniligtas, hindi ako babayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman, lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan, hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan, at kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay dahilan sa sinusuog ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim ng walang hanggan. Ang tao ng dumakila ay isa ang hantungan, katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. Chapter 50. Ang tunay na pagsamba. Ang dakilang Panginoon, si Yahweh na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna, ang apoy ay nagngangalit, bumabagyong ubod lakas, humahangin sa paligid, ginagawa niyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirang. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipan ko at naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin, ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot saksi laban sa Israel, hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga turoy hindi ko na kailangan, maging ang iyong kambing at ang inyong mga kawan. Pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas, at ang lahat ng may buhay sa parang ay aking lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Ang karni ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain? At iyon bang inumin ko ay dugo ng mga kambing? Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat, at pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin, kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang tanong ng Panginoon sa masama at mga buktot, bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw nang tanggapin yaong aking mga utos. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapangapid, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin, sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y na sisilip, kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Kaya ngayon dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako ay dininig, kayo'y aking wawasakin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahan na magliligtas sa hilahil.
Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Dalangin paghingi ng kapatawaran. Chapter 51. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sang-ayon sa inyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan, kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan, ako'y masama sa buhat ng ilwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako sa dunong mong wagas. Ako ay linisin, sa ala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat na sa akin likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay wag akong alisin, ang espiritu mo ang paghahariin, ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako o Diyos kung manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko o Diyos sa nakarapat dapat ay ang pagpakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan o Diyos ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon, at kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito iyong tanggapin. Chapter 52. Ang paghatol at pagkahabag ng Diyos. Bakit ka naghambog, o taong dakila? Sa gawa mong mali ba pag-ibig ng Diyos ang mamamalagi? Balak mo'y wasakin ang iba ng iyong matalim na dila ng pagsisinungaling. Higit na mabuti ang iyong pag-ibig sa gawang masama. Higit na mahal mo'y kasinungalingan kaysa gawang tama. Taong sinungaling ang iba'y gusto mong saktan sa salita, kaya't wawasakit, alisin ka ng Diyos sa loob ng tulda. Sa lupa ng buhay, aalisin ka niya, ito'y makikita ng mga matuwid. Matatakot sila at ang sasabihin pawang nagtatawa. Masdan mo ang taong di nananalig sa Diyos nang upang maligtas sa taglay niyang yaman, ay doon nananangan, kaya napahamak. Kahoy na olibo sa tabi ng templo, ang aking katulad. Nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa, ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ang madla. Chapter 53. Ang kasamaan ng tao. Yaong sinasabi nitong mga hangal, walang saysay ang Diyos, wala nang matuwid, lahat ng gawain nila'y pawang buktot. Magmula sa langit ang Diyos nagmamasid, sa kanyang nilalang kung mayroong marunong at tapat sa kanya na nananambahan. Ngunit kahit isa, ni isang mabuti ay walang nakita. Lahat ay lumayo at naging masama, lahat sa kanila. Ang tanong ng Diyos, di ba nila alam na sila ba ay mangmang? Ayaw manalangin at ang bayan ko'y pinagnanakawan, subalit darating, di pa nadaranas nilang pagkatakot, pagkat ang kalansay ng mga kaaway ikakalat ng Diyos. Sila'y itatakwil, lulupigin niya ng lubos na lubos. Ang aking dalangi dumating sa Israel, yaong pagliligtas sa tulong ng Diyos. Kung ang bayan niya ay muling umunlad, ang angka ni Jacob, bayan ng Israel, lubos na magagalak. Chapter 54. Dalangin upang sakluluhan. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas, ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo o Diyos itong iyong anak, sa aking dalangin ngayon binibigkas.
Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin, batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Ang hinahangad ko ay maparusahan sa gawang masama ang mga kaaway, ang Diyos na matapat sila'y wawakasan. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Iniligtas ako sa kabagabagan, iniligtas niya sa mga kaaway at aking nakitang sila'y napipilan. Awit chapter 55, Dalangin upang tulungan. Ang aking dalangi, dinggin Panginoon, o dinggin mo ako sa aking pagdaghoy. Dingapin mo ako ay sagipin sa bigat ng aking mga suliranin, sa maraming banta ng mga kaaway. Nalilito ako at di mapalagay, ang dulot sa akin nila'y kaguluhan, namumuhi sila at galit na tunay. Yaring aking puso'y tigib na ng lumbay sa katakutan, kung ako ay pumanaw sa tindi ng takot, ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na labis, wika ako kung ako lamang ay may pakpak parang kalapati, ako ay lilipad, ako ay hahanap ng dakong panatag. Aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong daratal. Sila iwasakin, Yahweh, guluhin mo. Pag-uusap nila'y bayaang malito, yamang karasan ang nakikita ko, at sa lungsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod na puno ng samat ligalig, araw-gabi doon sila lumiligid. Sa gitna ng lungsod na wasak ng tunay, nagahari pa rin ang katiwalian, pati pang-aapi ay nasasaksihan. Kaya kung magbata at mapagtiisan, kung ang mangungutya ay isang kaaway, kung ang maghahambog ay isang kalaban, kayang-kaya ko pang siya'y pagtaguan. Ang mahirap nito tunay kong kasama, aking kaibigang itinuturing pa. Kausap ko sa bawat sandali, at maging sa templo ay kasamang lagi. Biglang kamatayan nawa ay dumating, ihulog ng buhay sa Sheol ay malibing sa kanilang puso't maging sa tahanan. Yaong nagahari pawang kasamaan. Kaya hihingi ako niyong tulong, ililigtas ako sa mga linggatong, ang mga taguhi ko at mga hinaing sa bawat sandali sa kanya'y darating. At ang aking tinig ay kanyang diringgin, ililigtas ako mula sa labanan, at pababaliking taglay ang tagumpay. Matapos gapiin ang mga kaaway, ang Diyos na hari sa mulat mula pa, ay diringgin ako, lulupigin sila. Di na mababago ang pasya ng Diyos, pagkat ni sa kanya'y wala siyang takot. Itong taong dati aking kasamahan, yaong kinalabay mga kaibigan. Ang kanyang pangako'y hindi iginalang, ang dulas ng labi parang mantikilya, ngunit nasa puso yaong puot niya. Ang mga salita'y animo pang haplas, ngunit pawang sundang ang tulis at talas. Ilaga kay Yahweh yaong suliranin, at ikaw hindi niya bibiguin. Hindi babayaan ang taong magaling, ngunit ang bulaan mamamatay. Tao itatapon ng Diyos doon sa impyerno. Hindi nalalawig ang buhay sa mundo, kaya sa Diyos lamang mananalig ako. Chapter 56, Dalangin ang pagtitiwala sa Diyos. Maawa ka, Panginoon. Ako'y iyong kahabagan, lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat maghapunan, o kahiramin nila ngayong sa akin ay lumalaban. Kapag ako'y natatakot, o akin Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitaway, iingatan ko ng lubos. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Ang lahat ng kaaway ko'y lagi akong ginugulo. Ang palaging iniisip ay kanilang saktan ako. Lagi silang sama-sama sa kublihan nilang dako. Naghihintay ng sandali upang kitlin ang buhay ko. Sa masama nilang gawa, o Diyos, sila'y parusahan. Sa tindi ng iyong galit, lupigin mo silang tunay. Ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibig, ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig, may tiwala ako sa Diyos, pangako niya ingatan. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog, pagkat ako'y iniligtas sa bingit ng kamatayan.
Iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, na taglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdudulot. Chapter 57. Dalangin upang tulungan, mahabag ka, O aking Diyos, ikaw muna ay mahabag, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ahiyag ng Diyos sa akin di ikakait. Kasama ko yung mga leon, kapiling ko sa paghimlay, mabangis na mga hayop sa nasisila sa sinuman, parang sibat at palaso, yaong ngipin nilang taglay, matutulis yaong dila na animoy mga sundang. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan, na darama ng sarili ay dusat pagkasiphayo, pagkat hinuhuli ako't nais nila ay masilo. Humukay ng isang bitag upang ako ay mabuslo, ngunit sila ang nahulog sa bitag na itinayo. Nakahanda ko, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka katawan ko, gumising ka kaluluwa, gumising ka, tugtugin mo yaong lumang lirat alpha. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga sa gitna ng mga bansa. Kita'y pasasalamatan, Yahweh. Ika'y papupurihan sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo na sana ang taglay mong kabantugat, dito naman sa daigdig ay iyong kaningningan. Yan, dito po tayo magwawakas o magtatapos sa chapter 57. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Maraming salamat sa Diyos dahil nakabasa naman po tayo ng iba't ibang panalangin, mga kaibigan. Talagang ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos po ay walang hanggan, ang kapangyarihan. Ito pong aklat ng awit ay sobra pong nakakapagbigay sa atin ng malaking paalaala. Ano po? Balikan ko po yung chapter 49. Ang title po nito ay Kahangalan ang magtiwala sa kayamanan. Talagang ang Panginoon po ay nagpapaalala. Basahin ko lang po yung ilang verse. Simulan ko po muli ang 49 verse 1. Sabi ko dito, bawat isa ay makinig ang sinupaman, kahit man naroroon ay makinig ang nilalang, kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang, kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Yaring aking sasabihin, salitang may karunungan, ang isipang ihahayag mahalagang mga bagay. Ang pansin ko ay dadalhin sa bugtong nakasabihan, sa saliw ng aking alpay ihahayag ko ang laman. Chapter 5. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid, mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin ang kamay ng Diyos. Sa kamay ng Diyos, ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. Yan po, ano po, purihin ang Panginoon. Talaga po mahirap o mayaman, hindi po sapat. Kung ano man meron ang tao ngayon na kayamanan dito sa mundo, ay hindi po makasasapat sa pinangtubos ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit? Dahil ang Diyos po ay nag-alay ng kanyang buhay. Si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ipinako lahat ng hirap ay kanyang dinanas, higit sa lahat.
yung pag-alay ng kanyang buhay upang tayo po lamang ng mga tao ay kanyang tubusin mula sa kasalanan. Ano po, kaya walang sino mang magsasabi na tayo ay higit pa sa Diyos o ang isang tao na pinakamayaman sa mundong ito ay higit pa sa Diyos dahil ang kanyang lakas, ang lahat ng mayroon siya, ang lahat ng kayamanan na kanyang tinataglay, ang kanyang hininga, ang kanyang buhay, ang may-ari ay ang ating Panginoon. Kaya po sinasabi marahil ng awit na ating binasa dito sa chapter na ating binasa, ang ating binalikan, dahil nais lang po na ipaalala ng Panginoon dito sa chapter 49, nais ng Diyos na ipaalala kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Meron ba tayong karapatan na magyabang sa harapan ng Panginoon? Meron ba tayong karapatan na sabihin sa Diyos na akin ang lahat ng ito, di ba? Ang nais lang po ng Diyos dito ay magpakumbaba po tayo at lagi nating aminin na ang lahat ng bagay ay hindi atin, kundi ang may-ari ay ang Diyos at pinagkatiwala lang po sa atin at tinitignan din po ng Diyos ang ating mga buhay, ang ating mga puso kung tayo nga po ay mabuting katiwala sa lahat ng kanyang mga biyaya, maliit, marami at malaki, kaunti at marami, ay naroon po ang pagtingin ng Diyos sa atin kung paano po natin ito pinapahalagahan, lalo na po ang ating buhay, yung mga oras natin sa bawat araw, kung paano po natin ito pahalagahan, kung ang mga oras po ba natin sa pagising natin sa umaga hanggang sa matulog tayo sa gabi, saan po ba natin ito ginamit. So lahat po ng ating ginagawa dito sa mundo ay talagang nakikita ng Diyos at nais lang ng Diyos na makita ang ating mga puso na laging nagpapakumbaba sa Kanya at laging umaamin na lahat ng meron tayo, pati ang ating mga buhay, ay siya po ang may-ari. So ayaw ng Diyos na merong maghambog, merong magmalaki, merong magyabang, magmataas. Okay lang po yung kayabangan na praise the Lord, salamat sa Diyos dahil ako ay nakakilala sa Panginoon. Yan po ang mga kayabangan na talagang ipinagyayabang natin sa buong mundo o ipinamamalita na salamat sa Diyos dahil kung hindi sa kahabagan ng Panginoon, hindi ako naging mabuting tao. Dahil lahat po tayo ay makasalanan, lahat po tayo ay may ginawang kasamaan, kamalian at kasalanan. Ngunit dahil sa pag-ibig ni Kristo sa ating mga buhay, ang Diyos po ay kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang pinakamamahal na anak na walang iba kundi si Jesus Christ, upang tayo po ay tubusin sa kasalanan at buhay po ng Panginoon ang ginamit ang kanyang dugo upang tayo po ay alisin sa kasalanan sa pamagitan ng kanyang pagtubos ng kanyang buhay, ng kanyang dugo sa ating mga buhay upang hindi po tayo mapahamak. Kaya wala po kahit sino man, walang sino man ang may karapatan na magsabi na kung hindi dahil sa aking lakas, kung hindi dahil sa aking talino, hindi dahil sa aking pagsisikap o pagiging maganda, matalino, masipag na empleyado, ay hindi ko makukuha ang lahat ng bagay na aking natikha. Yes, bagamat tayo po ay nagtrabaho, ngunit ang lahat ay galing pa rin sa Panginoon. Dahil kung wala ang lakas, kung wala yung hininga, wala pong magagawa ang tao. Ano po, ngunit dahil sa habag ng Diyos ay nabubuhay po tayo ng may maayos po na sitwasyon dito sa mundo. Ano po, kaya po rin po ang Panginoon, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang dakilang pag-ibig, sa walang sawang pagmamahal niya, gabay, patnubay sa ating mga buhay upang tayo po ay hindi na makabalik pa sa buhay na makasalanan. Ano po, kaya yun mga kaibigan, ang kagandahan talaga ng pagbabasa ng Biblia, dahil dito po sa salita ng Diyos, sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay natututo. Nakikita po natin dito ang ating mga sarili, nakikita po natin dito ang ating pagkukulang, ang ating mga kahinaan, ang ating mga kamalian, at ang ating buhay sa bawat araw, kung nasaan na ba tayo ngayon, kung ano na ba ang ginagawa natin ngayon, kung ang buhay ba na ito ay lagi natin kasama si Kristo, ito ba inaalay natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, ito ba inapaparangalan ang Panginoon. Kaya mga kaibigan, makapangyarihan po ang Diyos.
at binigyan niya po ng kapangyarihan ng kanyang salita. Buhay na buhay ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi every time na mabasa po natin ang salita ng Diyos, tapos saktong-sakto sa sitwasyon natin o ginagawa natin, ang salita po ng Diyos ang nagtutuwid sa atin, nagtatama at nagtuturo ng tama at inaalis po tayo sa mali. Yan po ang kahalagahan ng salita ng Diyos kapag tayo nagbabasa. Kasi kapag may warning, nandoon yung ating kaba, ay hindi ko gagawin yan. Kapag may pangako, ayan, gustong-gusto natin yung pangako ng Diyos. Kapag may inaayos at itinutuwid, yan, gustong-gusto natin yan. Kapag may tinatapyas, yes, thank you Lord. Dahil kapag may tinatapyas, ay pinapalitan ng Diyos ng maayos. Ano po? At maganda yung mga bahagi ng buhay natin na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Talagang dumadating po na ito tinatapyas ng Diyos. Depende kung tayo po ay magpapatapyas dahil binigyan din po tayo ng Panginoon ng pamimili. Yan, binigyan po tayo ng kalayaan para mamili, magpapatapyas ka ba o hindi. Yan, kapag hindi po tayo magpatapyas sa Diyos, mananatili po tayo sa gawing mali. Pero kapag nagpatapyas po tayo sa Panginoon, ibig sabihin ayaw na natin doon sa ating ginagawang mali at gusto na natin na magpatuloy sa gawaing tama. Ano po? Kaya yan mga kaibigan, muli ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ultimo ako na nagbabasa ay ako yung unang-unang natuturuan ng Diyos ng kanyang salita, at kailangan po na kapag atin itong nabasa, ating narinig, ay isa pamuhay naman po natin ito at makita po ang Diyos sa ating mga buhay. At sasabihin ng mga tao sa ating paligid o mga taong ating nakakasalubong, mga tao nakakakilala ng ating lumang pagkatao, ay sasabihin po ng mga taong yun, yan ang Kristiyano. Hindi po yung salita na yan ba ang Kristiyano? Pero ngayong panahon po, kapag nakita na po nila tayo, sasabihin nila, yan ang Kristiyanong totoo. So, purihin ang Panginoon sa hapong ito. At wala po tayong ibang inaalaya ng karangalan ng papuri, pagsamba at pasasalamat, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay sa kanila po natin o sa Kanya po natin inaalay ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pasasalamat. Kaya mga kaibigan, lahat po ng meron tayo ay patuloy po nating ialay sa Diyos upang mabigyan po natin siya ng ganap na karangalan sa ating mga buhay. Nawa po ay meron po tayong natutunan muli sa salita ng Diyos sa oras na ito, mula po sa awit chapter 45 hanggang chapter 37. Ano po ay chapter 45, mula po sa chapter 45 hanggang chapter 57. Yan, purihin po ang Diyos, at sa araw po ng bukas ay dito naman po tayo sa chapter 58 magsisimula. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyo. Alam niyo po, kung hindi nyo man po ako makikita lagi na gagawa ng short videos, kasi may mga panahon na po mga kaibigan, may mga sandali na po na nangungusap ang Panginoon sa buhay ko na okay, napakarami po ng ginawa ng mga short videos. Siguro marami na rin napangiti ang inyong Lola Inday o ang inyong Nanay Really Mix Stories sa aking mga pag-good vibes na mga short videos. Pero ang nais ng Diyos sa mga kaibigan ay mag-concentrate po ako sa mga bagay na makalangit, walang iba kundi ang pagbabasa ng kanyang salita, pagbabahagi ng mga magandang bagay, mga patutuo na ginawa ng Diyos sa buhay ko, at ganun din sa mga bagay-bagay na aking ipinapakita, yung mga kaalaman, yan, yung mga grasya ng Diyos, yung aking mga pagluluto. Kasi mga kaibigan, mas maganda po yung kaalaman ang ating na papanood, yan, nakakatulong po yan sa ating mga buhay. Yung mga short videos ko naman po ay pang good vibes lang po yan, pangalis po ng lungkot o stress sa mga nanonood. Ngunit pagkatapos po ninyong panoorin ang aking videos ay nandyan po yan ulit. Pero
Kapag ang salita po ng Diyos ang ating maririnig, malalaman po natin na ay kaya palang magtanggal ng salita ng Diyos ng mga stress, ng mga problema at suliranin sa buhay. Ganun din ang kalungkutan. Kaya salita po ng Diyos ang ating bibigyan ng mas maraming oras dahil yun po ang nais ng Panginoon na ipagawa sa buhay ko. Kaya mga kaibigan, sabi ko nga po ang lahat ng bagay may katapusan. Dumating na tayo sa punto na bahala na si Lord kung ano ang kinabukasan natin dito sa ating YouTube channel. Basta ang mahalaga ay sinusunod ko ang Panginoon, ang kanyang tinig, ang kanyang pangungusap, ang presensya ng Holy Spirit na kung ano ang nais na ipagawa sa akin ng Diyos, ayun po ang aking gagawin. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po uli ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos at sa araw po ng bukas ay magsisimula po tayo uli sa chapter 58 ng awit. Isa pong magandang araw po at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon, kayang-kaya pong abutin ng Diyos ang inyong kalagayan, kayang-kayang ibigay ng Diyos sa inyong pangailangan. Wala po tayong ibang gagawin kundi manawagan sa Diyos, panalangin na may pananalig. Ayan, purihin ang Panginoon mga kaibigan, kumukulog-kulog. At bago ko tapusin po ang ating video ito, sabi po ng Panginoon, kapag kumukulog, siya'y naglalakad sa kalangitan, at kapag kumikidlat, siya'y nagpapabatid ng kanyang matinding galit. Yan. Makikita po natin yan sa awit, mababasa po natin yan. Hindi ko lang po talaga naalala kung ano pong chapter at version, pero yan po ang katotohanan. Ang laman ng Biblia na ang kulog kapag narinig natin, ganyan po katindi ang dagundong ng mga paa ng ating Panginoon sa kalangitan. Ano po? So hanggang dito na lang po tayo uli mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.